Ito lang yung kabila papalitan. Bulok na yung alambre na ito isa eh. Kung gusto niyo talaga makasurvive sa panahon ngayon, lalo ngayon napakahirap ng buhay, kailangan isang tabi natin yung arte, no? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo napipigilan sa mga gusto natin gawin, yung arte na baka ano yung sabihin ng iba. Pag inisip mo talaga hindi ka makakakilos sa mabuti ng maigi. Hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin pag inisip niyo sasabihin ng iba talaga eh. Yung arte na baka makita ka ng mga tagay sa inyo na ganito trabaho, ganito ginagawa mo, o kung sa inyo huwag niyong papansinin kahit anong sabihin nila, anong isipin nila. Ang isipin nyo yung magugutom yung pamilya pag nag-inarte kayo. Yung sikmura mong kumakalam, di ba? Pag nag-inarte kayo. Kaya kailangan natin kumain pare-parehas, di ba? Kahit madumi sa katawan yung trabaho na yan, kakalkal ka man ng kanal, nagwawal sa kalsada, nagkakalkal ka ng imbornal, basta sa tamang paraan, di ba? Sarap isubo ng pagkain. Kailangan natin itong diretso para masatisfied yung ating customer. Dahil maganda magbayad si Manong. Kaibigan kong daga, uy, nakadali ng ipis ah. Nakadali ng butterfly si Jerry the Mouse. Kumakain pala siya ng ipis, yung mga daga, no? O, alam nyo na anong kailangan yung alagaan na para makontrol yung mga ipis sa bahay nyo. Yung daga. Teka, dugo yung kamay ko. Wala naman ako sugat, no? Ay! Kumapit yung dugo ng ng sahig, no? Kumapit, nakikita niya mga titi. Kaya kailangan talaga, wala tayong arte sa katawan. Pero magsasanitize naman tayo pag uwi natin, no? Maghuhugas tayo ng kamay, magsasabon tayo. Pag nagpapayong kasi ko, pag kumakapit yung dugo ng karne o ng isda, yung mga tubig-tubig na ganyan, nababasa ito, kaya yung dugo. Naghuhugas ako ng 3 ulit ng sabon, ha? Tapos pagkatapos nun, bahid muna natin to. May mga dugo ng isda. Pagkatapos nun, mag-a-alcohol tayo, bababaran natin ng alcohol yung kamay natin kasi siyempre gusto ko yakapin agad yung baby ko pag kauwi, diba? Sino man tatay yung matitiis yung baby niya? Masarap pa yung yakapin ng baby natin, diba? Pag kauwi. Bago pa yung kabila, no? Oh, bagong bago pa eh. Ayun, pati yung tadyang niya bagong bago. Sira lang talaga yung dahon, no? Yung dulo. Okay na, tahi na tayo. Bibilisan lang natin. Yan. Tulong natin yung kumot natin. Mas malaki yung pinakahigata natin. Yung pwesto natin, oh. Kailangan talaga, sabi ko, no? Walang arte. Alisin natin yung arte sa katawan para mabuhay tayo ng masagana, no? Tela. Yung kayong tela magugustuhan ni Bossing. Maganda kang buhay na mano eh. Baka may pila kang medyo malinaw. Light. Meron. Ito. Yan, ganyan. Yan, matingkad. Ito pa. Ito na lang, 2. Para makulay yung yung prutas. Ito. Ito. Oh. Saan na ba tayo? Ay, maglalak muna pala tayo ng tuktok ng payong mga katili bago yung baba. Bigan. Medyo yan, just mo. Boss. Basta ganun, malukong. Sige. Baba natin ko na lang maikpit.
Serang White natin, no, mga ka-TV. Makapunta pa tayo sa ibang palengke. Yung malalapit lang na palengke, syempre. Kasi magabi na rin, gusto ko makauwi na maaga para makapagpahinga na maaga, no? Talagang walang matibay na payong pag dumating ang matinding bagyo, yung malakas na hangin, tapos may kasamang mabigat na mabuhos ang ulan. Naku, durog talaga ang payong mo pag di mo niligpit ng araw ng bagyo, no? Gusto ni Bossing banat na banat to, ng mga ka-TV. Bali babanatin natin siya. Kabisado naman natin yung banat ng bawat tela natin, no?